Mga idol at kabayan, breaking news! Philippine Coast Guard bibili ngayong taon ng karagdagang firepower para sa kanilang mga Parola-class multi-role response vessel. Ayon sa source, kukuha pa ng karagdagang 12.7mm remote control weapon station ang Philippine Coast Guard sa Israel. Tinutulungan ang Pilipinas para lumakas. China, gustong ibalik ng Pilipinas ang Typhoon missile sa Amerika nang hindi tumutugon sa 6 na kondisyong ibinigay. Kinumpirma ni Pangulong Marcos Jr. na walang sagot ang China sa kanyang mga kondisyon, kaya't mananatili ang Typhoon missile system sa Pilipinas. Alam niyo ba mga kabayan na sa bagong batas ng Pilipinas ang RA number 12064 sa ilalim ng Marcos administration na ang kanurang bahagi ng kalupaan ng Pilipinas, kabilang na ang Luzon Sea at ang territorial na kadagat ng Baho de Masinloc at ang maritime feature ng buong Calayan Island Group ay sama-samang tatawagin West Philippine Sea. Isa na namang malaking Chinese fisheries research ship pumasok sa loob ng territorial waters ng karagatan ng Palawan at Sulu Sea. China, may permiso ba? Iran at mga proxy nito, pati ang China, iyak kay President Trump dahil sa bagong pahayag ng Pangulo ng Amerika, bibilihin ito ang Gaza at ito ay magiging pag-aari ng Estados Unidos. Super good news mga kabayan, Philippine Coast Guard merong proyekto ngayong taong 2025 para kumuha ng dalawang 12.7mm remote control weapon station. Ito ay magiging karagdagan sa 8 mga units ng Philippine Coast Guard na nailagay na sa mga Parola-class multi-role response vessel. Ibig sabihin nito mga kabayan, bago matapos ang taong 2025, ang 10 44-meter Parola-class multi-role response vessel ng Philippine Coast Guard na gawa sa Japan ay mayroon ng mga armas mula sa Israel. Ang mga 12.7mm remote control weapon station ay isusupply ng Israel Elbit system. Sa ibang balita naman, matapos ilatag ni President Bongbong Marcos Jr. ng hayag sa media na ibabalik lamang ng Pilipinas ang Typhoon missile system sa Amerika kapag ang 6 na mga kondisyones na inihayag nito ay kapag tinupad lamang ng China. Kinumpirma ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na ni isa walang tugon dito ang Chinese Communist Party. Ibig sabihin, walang plano ang China na maging patas sa Pilipinas. Gusto ng China, sila lagi ang nakakalamang. Kaya ngayon, ang Typhoon missile system ng Amerika ay mananatili sa Pilipinas. Last week you said na you had a deal with China. Nagbigay kayo ng kondisyon sa China na you will pull out the Typhoon missile if and when China will stop its aggression. Nag-respond na po ba ang China about it? No. No. I didn't expect them to either because no, I didn't expect them to, and they haven't responded specifically. They've responded in general terms, saying that what they do is a lawful exercise in law enforcement and all that. But no, nothing specific on the missiles, nothing specific about the reduction of tension, the reduction of the aggressive moves, and nothing like that. Wala kaming napag-usapan na gano'n. Sa mga duda pa rin sa pangalang West Philippine Sea, ayon sa bagong batas ng Pilipinas, ang RA number 12064, an act declaring the maritime zone under the jurisdiction of the Republic of the Philippines sa ilalim ng Marcos administration. Nakasaad na ang maritime zone ng Pilipinas sa kanurang bahagi ng kalupaan ng Pilipinas, kabilang na ang Luzon Sea at ang territorial na dagat ng Baho de Masinloc at ang mga maritime features ng buong Calayan Island Group ay sama-samang tatawaging West Philippine Sea. Dati, pwede nilang sabihin na ang West Philippine Sea ay gawa-gawa lamang. Pero ngayong merong batas na nagsasabi na ang kanurang bahagi ng kalupaan ng Pilipinas, kabilang na ang Luzon Sea at ang territorial na dagat ng Baho de Masinloc at ang mga maritime feature ng buong Calayan Island Group ay sama-samang tatawaging West Philippine Sea. Isang patunay lamang na bilang Pilipino, formal at legal at tunay ang salitang West Philippine Sea dahil ito ay nasa batas na mismo ng Republika ng Pilipinas. Sa ibang balita naman, isa sa malaking Chinese fisheries research ship ang Lanhai 101 ang tahasang pumasok sa Balabac Strait at binaybay ang Sulu Sea. Ayon sa ating datos na nakalap, kasalukuyang itong naglalayag malapit sa Coron at posibleng palabas ang barko ng People's Republic of China sa Mindoro Strait. Wala pang inilabas na pahayag ang Philippine Coast Guard at mga otoridad ng Pilipinas kung ang nasabing barko ng China ay tama ba ang kanyang naging ruta ayon sa bagong maritime law ng Pilipinas. Ito ba ay may permiso sa gobyerno ng bansa o ito ba ay panibago na namang pagpapakita ng China ng kanilang kawalan ng respeto sa ating mga Pilipino? Balitang Middle East naman tayo mga kabayan. Iran, Syria, Iraq at Yemen, pati mga proxy ng Iran, hindi magugustuhan ang bagong pahayag ni President Trump. Ayon sa bagong Pangulo ng Amerika, bibilihin ng Estados Unidos ang Gaza. Back on Gaza, the White House press secretary
Secretary told us last week that you're committed to rebuilding Gaza. Steve Witkoff said that process would take 10 to 15 years. Does your commitment to rebuilding Gaza extend beyond your time in office? I'm committed to buying and owning Gaza. As far as us rebuilding it, we may give it to other states in the Middle East to build sections of it. Other people may do it through our auspices, but we're committed to owning it, taking it, and making sure that Hamas doesn't move back. There's nothing to move back into. The place is a demolition site. It'll be, the remainder will be demolished. Everything's demolished. I mean, you can't live in those buildings right now. They're very unsafe. But we'll make it into a very good site for future development by somebody. We'll let other countries develop parts of it. It'll be beautiful. People can come from all over the world and live there. But we're going to take care of the Palestinians. We're going to make sure they live beautifully and in harmony and in peace, and that they're not murdered. This has been the most dangerous site anywhere in the world to live in. Hamas has been a disaster. And by the way, I have to tell you that I watched the hostages come back today, and they look like Holocaust survivors. They were in horrible condition. They were emaciated. It looked like many years ago, the Holocaust survivors. And I don't know how much longer we can take that. When I watch that, I know we have a deal where we're supposed to they dribble in and keep dribbling in, but they are in really bad shape. They have been treated brutally, horribly. Even the ones that came out earlier, they were in a little bit better shape, but mentally they were treated so badly. Who could take that? At some point, we're going to lose our patience. When I see that scene that I saw today with people coming out of helicopters and airplanes that are emaciated, that look like they haven't had a meal in a month. No reason for that. And I don't know how much longer we can take it. Do you mean you want to recast the I don't know how long we can take it. When I watch people that were healthy people a reasonably short number of years ago, and you look at them today, they look like they've aged 25 years. They literally look like the old pictures of Holocaust survivors. The same thing. I mean, the same thing. And I don't know how long we're going to take that. Mr. President, have you gotten some advancement in your proposals for some of the Gulf or Arab nations to take some of the Palestinian people? And if not, what do you think the reason is for their hesitance? Is there some very honest reason that they've even told you privately, or that you think why they're hesitant to take the Palestinian people? Why are they hesitant to take them? Because they never spoke to me. They spoke to other people. They didn't speak to me. When they speak to me, they're going to take them. Laban Pinas.